Training. So, di ba tatanungin mo lang naman, kasi lahat naman tayo, gumagawa tayo ng pag-aaral eh. Hindi naman po pwede nag-aaral ka kasi wala ka natutunan. So, magkakaroon ba ng possibility na magkakaroon ng training? Tapos, papakita mo pa yung possibility, show you the possibility of training more, stay with the business. Eh, di ba meron po tayong mga training like ito, o Tuesday. So, meron po tayong system na tinuturo sa tao, tanongin nyo lang sila, if they're willing to learn, willing to attend, and willing to apply. Yung mga tinuturo ko dito. Okay na po? Ayan. Objection number 4. Wala akong time. I'm too busy. Sabi nga po ni Kikitan eh, when wala kang time, wala kang trabaho, you're too busy. Sinong niloko mo? Nakakapagtaka ko nito sa tao, napaka-busy nila, pero wala naman silang trabaho. Napaka-busy nila, wala naman silang ginagawa. Mga nagdala, basta kayo. So, yan yung mga sa mga typical questions po ng mga tao. So, paano natin i-encounter yung ganyan? Wala akong time. Ito mag-mention na ito, ang paboritong palusot ng mga prospects unqualified. What do you mean by unqualified? Ito yung mga taong hindi qualified sa record mo. Ibig sabihin, ito yung mga taong hindi mo dapat pag-aksaya ng tanong. Pero bakit natin alaaral kung paano ito sagutin? Ang pwede mong gawin ay itawirin mo sa prospect mo kung saan ay nilalang ang oras niya at kung saan siya nakakabibig. Ngayon, hindi mo itrabaho ko eh. Itrabaho ko, wala akong oras sa ganyan. So, itawirin natin. Ano ba ang pinagawa ka sa trabaho ka? At talagang yung pinapayaman mo? Nauubos ang oras mo sa opisina, nauubos ang oras mo sa mga follower mong bagay, pero hindi mo naman itong maangat. Hindi mo mayaman. Ibok? Diba? Yung opisina, sana. Ibok ang yung mayaman. Samantalang ito, nawalan mo ng oras sa anak mo, sa pamilya mo, at meron ka pa ibang pamilya, wala ka. So, diba? Nawalan mo yung oras mo, hindi ka magkaroon ka ng points sa video family, video love, video relatives and friends. Yung oras mo na nauubos, wala ka naman ikinauulan. Kasi gano'n yung mga hindi kinataka, nauubos ang oras, hindi naman ikinauulan. Tapos, nagkakaroon ka ng sweldo, pero pang-araw-araw mo lang. Tapos sasabihin na ano doon sa time. Bakit hindi ka lang alat ng time, then see for yourself, if namin na yung reward for that. Diba? Nakuha mo ba? Request objection number 5. Hindi. Paano kung wala akong ma-recruit? I-invite or makasali. Marami ka ba na kayo nakarinig na ganyan? Yes. Hindi ko din ano? Ano hindi yan mo? Look, son? So, tapos sabihin, paano kung wala akong ma-recruit? Hindi ka pa sumakala, iniingit mo agad mag-recruit? Hindi ka pa nag-recruit, iniingit mo agad mag-recruit? Pero let's face it, may mga nagsasabi po na ganyan, may mga nagbibigay po na ganyan sa objection. By the way, pag sinabi pang objection, it doesn't really mean rejection, ha? Ibig sabihin, meron po silang tanong sa isip nila na kailangan po natin masagot o mabigyan ng solusyon. Pag tayo po ay kumbaga natapigil po natin yung gano'ng klaseng problema, tataas po yung percentage na matutulungan po natin sila kung joining namin po. Okay? At overall po natin. Hindi ko niyan, paano kung wala akong ma-result, may invite o mapasal. Madalas po tanong ng mga prospects na walang kumpiyansa sa sarili. Share success stories of people. Marami po tayo success stories sa mga top earners po natin. Ask them if they are teachable. Let them know about the support system from the company, FRTI, National Global Network, team. Our team. Last po, no? Leaders, advocates, and mission. Mga leaders natin, ang dahil po leaders, nasa likod po yan, mga nagtatawanan, no? Tapos yan, mga applies po natin. So, pag applies po natin sa mga tao, may alam, tapos i-share nyo. Let's tell you about the support. I-share nyo information about our team, about our company, about the mga leaders, mga supportive leaders, and applies natin, na mga dito na lang. So, ganito,
madalas sa tanong ng mga person na walang kumpiyansa. Una-una, kaya sila tinatanong yan, kasi sila yung booster sila, wala silang bilis. Namamagda sila, namamagkawala, pagkasinalo sila, wala may invite. So ipagmalaki lang po natin na doon itong mga to, para mamaman nila, na mayroon pa ng way, para matuto, para gawin ang negosyo, ay magtuturo kung tutulong. Pag hindi nyo nakakapag-present, si apply. Isang tayo naman po sa magandang lugar, kasi hindi tayo marunong. Sino gagawa po? Si apply, di ba? So meron tayong support system. No? Hindi ka lang isa. Baka namin victim din po ng scam, who knows? Baka mamaya iniwan agad. Kaya wala na siyang trust sa networking. Kaya nag-aalala siya, baka wala siya ma-recruit, mag-invite ng mapasali. Okay po? Okay na? Preferred objection number 6. Magkano na ba ang kinikam niyan? Kaya naman sa akin dyan. 2 is here. So, ganyan po, ginagawa po ba kayo? Maraming po. So, kung saan ito makikita mo dyan, mga physical na tanong, saan kinikasyon agad yung credibility mo, kamita ka na bagay. Pero po psychological behind those statements. Ano ito po yan? Pagkaroon bang kita mo dyan, yayaman ba ako dyan, so risky. The truth behind the question, how real is the opportunity? Gaano katotoo yung opportunity ibigay mo? Gaano katotoo yung mga parang tinutukoy mo? Gaano katotoo yung kanilang income? So yung meaning ng mga tao sa salita na ganito, they're not really asking kung magkano kinita mo. Actually, wala silang pakailan kung magkano kinita mo. Pero gusto nilang malaman kung gaano katotoo yung opportunity mo, yung mga tao nilang report, pati mga earnings nila. So, paano mo papatunayan yan? Meron naman po tayo mga videos from YouTube, meron po tayo TV show from The Alive, diba? Tapos minsan meron po mga presentation na malaki yan, gawin po sila doon para makita nila kung gaano katotoo yung ginagawa po natin. Yan. Share success story. Pagkano ba ang gusto mong marinig para ma-impress ka? Ito po, medyo ingat lang po kayo pag ginamit yung statement na to. Pagka-close nyo na po ng tao, hindi po yung ano sa Tagalog yun. Malamig po tayo isa-isa. Okay, sir. Pwede nyo pong i-banat to. Pero pag hindi nyo close yung tao at hindi nyo pamilisian, trust me, iniyot po kayo. Baka ma-offend yan eh. Pagkano ba gusto mo marinig para ma-impress ka? Parang medyo offending daw po yun sa kanila. Pero, pagka-close nyo nga po yung tao, hindi nyo na-smile and diniligo mo po na parang joke, baka mamay sumagot pa yan. Kasi nga po, nangangabalan sila gaano katotoo yung community, gaano katotoo yung mga pinagsasabi mo, gaano katotoo yung mga pinapakita mo. Okay po ba? Don't forget to smile, ha? Pagka ginawa nyo po ito. Yan po, vegan. Kasi medyo, sabi nga po nila, medyo maangat. Ano to? Medyo maangat daw po pagka sinabi nito. So, secret objection number 7. Alam mo na yan? Ano ba tayo talaga? Alam na ba yan? Yes. Ang kilala na tapat na nyo, meron na kong ano yung anak ng ganda. Meron na kong ano yung opportunity na ang ganda. Kapag nasa business debt, alam ko na yan. Ako usually, pag tinatanong ko yung dati, pag sabi, Ryan, alam ko na yan. Oo naman na. Puro na sa akin. Alam mo na yan. Ano naman tungkol sa akin? Doon na ba yung pwede sinabuhan? Alam ko na yan. Pero hindi naman nila mapatunayan. So, it's offending, pero nga po, yung mga things, hindi ko pa po alam kung paano mag-handle ng question. Pero ganito po pala yan. Pag sinabi nila na, alam ko na yan, ang ginagawa na natin, anong ibig kong sabihin, alam ko na yan. Answer is within question. Yung nalalaman mo, kung anong pagkakaalam niya talaga. Pwede mo ba sabihin kung ano ang nalalaman mo na? Ang possible answer siya, ganito po. Recording yan, di ba? Yung palang pagkakaalam niya.
So lalabas po yung ibang mga objections niya na nagtatago sa sentence na alam ko na yan. Lalo kasi totoo, possible answers like networking yan, di ba? Sabi yan, pyramid yan. So pag napalabas nito yung ganitong questions nila, yung mga natawang objections nila, masasagot nila po sila tama. Nasulog ako ng mga natin frequent reflection, di ba? So babalikan nyo lang po yun para masagot yung mga ganitong klaseng bagay. Okay na po? Ay. Morning po. Okay na po? Okay na. Go. Secret objective number isa lang po. Ako dito ng iba, kasi bukod ko na yung dati, wala naman nangyari. May narinig na po rin ganyan. Napumasok na raw sila ng networking, wala naman nangyari. Pumasok sila ng ganitong klaseng negosyo, pero wala naman nangyari. Wala rin natin, paano bang sasagutin yung pinagklaseng objection? Sabi dito, nasubukan ko rin dati, wala naman nangyari. Sana may kanila experience, bakit siya nag-fail? Reason po, or hindi ang maganda, pagka tinanong niyo po sila yung kanilang experience about networking, lumalabas po sa kanilang pagkukunan. Bakit? Pag tinanong niyo po sila na nag-train sila, lumalabas po dyan, hindi sila kasi ng training. Basta ito, hindi nila alam yung training. Yung bilaan, hindi nila alam kung paano ipapaliwanag. Ayaw din nila matuto kung paano makipag-usap sa tao. Tapos, ito magsasabi. So, kung hindi ka nagsabi, pinapamalitan mo sa buong mundo, nasubukan ko yung dati, wala naman nangyari. Kaya ka, magbigyan mo ba talaga ng hostisya, yung negosyo? Pinag-aksyan mo ba talaga ng tao? Baka naman, mas marami ka pang oras para ng teleservice. Ang sipo na lang na teleservice. Hindi naman yung teleservice, ha? Pag-pinara yun. Okay. So, minsan, kasi, nakuha ko yung oras natin sa mga hindi na makakatulong para sa ating pag-negosyo. Tapos, sasabihin natin na wala naman nangyari o wala nangyayari. Kaya, bigyan nyo ng blessing na bigyan ng pagkakataon. Hindi yung negosyo, umatay kayo dito. Hindi po naman po ang training eh. Minsan nga po, mayroon pang magbibigay ng instruction, minsan may nagbibigay ng instruction, minsan may nagkakapit pa dyan, ba? Ulang na lang, borong yun. Pwede. So, yan din po. Secret objection number 9. Pag-iisipan ko muna. Yan. Ano ba yan? Handle yung pag-iisipan ko muna daw. Ipaalala ang kanilang dahilan. The reason why. Papaliwanag po yun. Bibigyan ng posibleng solusyon. Tapos, ano pa ang kailangan pagkikita. Ganito po yan. Tama na natin yung kanilang why. Kung nasyempre, tapos po ninyo nagbibigyan, or pag nasabi niyo yan, interview mo na. Pagka nagbibigyan mo ng pagkakataon gawin sa negosyo na ito, ano ang sabihin ng may tutulong nito sa'yo? Usually, sabihin niya, mabibigyan pangarap ko. Mabibigyan pangarap ko. Okay. Magagala ko yung anak ko sa ibang bansa, may papasok yung aking pamilya. Mabibili ko ng magandang bahay, sinisip. Hindi mga typical answers po, no? Tapos, pagkatapos ng presentasyon yung pag-iisipan ko muna. Pagkatapos ko nang yan, ipaalala yung kanilang dahilan para gawin ang negosyo. Dahil ibigay ko ng posibleng solusyon kung paano nila matatapos yung salitang pag-isipan ko kung baka parang mapag-isay na po sila. Ano po ang kailangan pag-isipan? Bigyan sila ng tanong na ano po ang kailangan pag-isipan? Bakit mo pag-delay ka? Ano ang kailangan pag nag-decide ka ngayon at nag-decide ka next month? Tama? Isip ko na kayo, yung pag-delay niyan, minsan nawawala ko sa no action at all. Tapos again, sasabihin nila, wala namang nangyayari sa report. So kayo po, hindi lang kayo, hindi po kayo issue dito, pero kayo po, ang magbibigay ng message sa tao. So, i-educate po sila. Hindi po tayo naluloko dito, makuha ng tricks, ha?
ginagawa lang po, nagbibigay lang po tayo ng tip kung paano po i-handle yung certain objection. Sa totoo lang po, marami po yan eh. Kaso, huwag po lang po nilang natin yan. Okay na po? Tapos, frequent objection number 10. Hindi ako interesado. Sino po ang makapagbibigay ng magandang sagot dito? Anyone? Guess lang po. Anyone po? Ano po may bibigay ng sagot dito? Hindi ako interesado na yan. Wow, very good. Ganda ng sagot niyo mo. Hindi kayo interesado kumita? No? Ganyan. Ang usually po din, hindi ko po. Ay, sorry. Pag sinabi hindi ako interesado, shut up, move on. Wala po kayong pag-aaktihan pa ngayon pag sabi, hindi ka hindi ako interesado. No? Move on po kayo, pero po tinatawag na SWT o SWT4. Sabi joy, sabi na, sawa, someone is waiting. Next, diba? Move on. So, ito po yung summary of things. Paano ba mangyayari? Ano yung pattern mo kung paano po hinahandle ng isang objection? Control the conversation by asking questions. Kapag ang tao po nagtatanong, siya po ang may hawak ng conversation. Pagka ikaw po ang nagtatanong, hindi ko lang papapiliis na rin sa gusto. Ano ba ang pagkakaintindi mo sa networking? Pag sinabi niya, networking ba yan? Ano po nakakintindi mo sa networking? Ano ba naman mo kung ano yung reach na kayang kaalaman at saka mo siya sasagutin na magtama? Number 2, you are not an issue. Minsan kailangan po mas tayo makinig sa kanila kaysa tayo pakinggan nila. Minsan pagka binigyan niyo po sila ng time magsalita, tapos pakinggan niyo sila, tapos naging komportable po sila, mas maganda po yung gano'n kasi kayo po lang ng dadak. Minsan pakinggan niyo rin po sila. Pagsalitayin niyo po sila para malaman niyo kung paano i-handle yung buong conversation nito. Number 3, you are the messenger. Yeah. If you are the issue, ikaw ang messenger. Ibig sabihin, ikaw ang nagbibigay ng message about this company, about our business, about our product. Tapos ikaw rin ang bibigay ng education, like something about networking, about pyramiding. So kanina, tinuro ko natin ano ba yung pyramid structure, ano ba yung networking, ano ba yung business, ganyan. So, i-educate ko sila. For business education, makakapag-decide po rin na mas tama kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung decision nila, kung yung ba o na, diba? Tapos, don't work with the posture. Posture po, kunyari, nagpapasya kayo, tapos, bumubang-buba ka, papagod-pagod ka. Hindi nga maniniwala tayo sa'yo. Isigaw ka pa ng power. Diba? So, kailangan ko yung posture. Okay na po? Tapos ito po, to be confident, ito po yung sabi kanina. Ito problema lang po sa presentation. Anyway, sa confidence po, don't forget to smile. Pag may kita mo sa paglalalo ka, smile. Alam mo ba kung bakit? Pagka lumapas mo lang yung bahay na sinangotan yung makasalubong niya, wala ko. Hindi makasabak na rin. Basta makapagkakapagin mo. So, hindi ang may tao. Kahit sa kaso, kung nakikipag-usap kayo, hindi ang rin. Kasi nararamdaman kayo na kausap sa gulat. Totoo ko lang, sinilang yung minsan, makasabak na sinakot, nararamdaman yung gas ka ba? Parang yung ganito yun, totoo ko yan. Tapos, ito po, pinaalala sa akin ni Editor, Brian, always dress for success. Kailangan po yan. Hindi po sasabihin ha, hindi po pang bolo. Kailangan yung formal po, presentable, respectable. Tama ba, mag-DI, mga nagawin na. Tapos, gano'n na sister. Kapag ginagawa kang anything, let's say ka, napahanga ka, hindi ko rin sasabihin natin on stage na pagsalita mo dito, tapos po sa baba, you did a good job. So wala ka lang pinigil at least kayo naman. Okay, so sa sarili mo, like, pibigin mo ng ice cream.
dito mga kaya sa Mary, ang ating pinaka-apply sa mga anyway, sir. Okay. So, ayan. Tapos, pag naka-encounter kayo ng problem, usually, dapat nasabi ko, wala encounter problem ay ito as a situation. Pag sinabi ko situation, it's never negative or positive. Pag positive problem, negative po ako yan. In my case, sa mga leaders po, ginagawa nila, whenever they solve the problem, they take it actual challenge. That's it. Kasi ito dito ang nakakal nila sa buwan. Ito dito ang nakakal nila sa buwan nila, bakit kayo, gaano na sila katatag, gaano sila kagaling. Ako pa yung room for improvement, dito dito makikita yan sa mga problems, situations, lalo pag-ibig mo. So, tapos, pick the pattern of toxic people. Like dito po sila, ang dami sa mga leaders dito. Kaya pa rin mga toxic dito, dahil kasi, marami kami isa na negative sa labas. At least, once always, kita-kita po tayo, pagkaroon tayo ng mga ganito sa pagtuha, training. Kung pa yung mga negative na mga nadaanan nito sa labas din, kaya dapat ito pagkaroon sila. Lalo na makikita niyo po yung mga leaders natin, how they do the business sa labas business. May start po kayo yan. Kasi pag hindi po kayo, bakit dito, paano kung yung naligo kayo, diba? The whole day, tutulis na eh. So, kailangan somehow, at least once a day, sino po ba dito yung naligo? Diba? Kailangan maligo, diba? Ang lagi, at least, para naman, dito, pag-pray pa kailangan, diba? Yan. So, ito pa, speak up and notice. Napapansin niyo po, ngayon napapadalas na activity sa atin, huwag yung sinagsasalita po yung mga tao dito. Why? Para magkaroon sa mga problem. No? Speak up and notice. Huwag ka naman yung body. At salita ka dito. No? No body, no body, but say tama yun. Marilang salita. Yan. Tapos, enjoy the things that you do. Tulad ako na sabi. Ako, binura na. So, be happy. Enjoy the things that you do. Ano ang bagay na ginagawa mo, hindi mo gusto, mahirap. Ano bang mahirap na bagay na ginagawa mo, pero bakit ka? Ano? Kaya. Tama? Maintain positive relationship. Ako dahil ko nagkakamali dito. Minsan, uy, saan ka dito? Parang yun ko. Ayaw ka na, hindi ka dito bakit. Diba? Parang ganun po. Wag po naman. Pag hindi po sila naman ang pagsinunan. Pero hindi ko naman ang relationship ko sa konting halaga. Ang meron nga po dito, pero hindi ka sumali ako, it's not me. Kasi nito, how good the product is, you know how good the competition is. So hindi mo yung skill. Just so happen, hindi mo lang kasi sa exposure. Kasi wala eh. Baka naman, isang beses ko na kasi sa nito, tapos sa iyo, mas naman. Nakakaragal, yung sana may pera sa pag-join. Yung sa nito ko sabi, kulang pa lang ang pera niya. Kung inanong nyo kaya, diba? So, yan. Tapos, always be honest. Pag nagsisigurado sa ba tayo, madali? Hindi. Lalo na if you're using physical information, pagkakit mo lang yan, hirap mo. So, always be honest. Pagka naging honest ka, ang daling deliver, ang daling usapit na daling paglabas yan. Pero pag nagsisinungaling ka, hindi ko pinatayo sa mga ngayon, gubaw ko sa mga naman, talagang iinit lang pala ko ako. So, yun, always be honest. Tapos, tingin sa baka, no? Para ko ito. Look good and feel good. Huwag ko sa aalsin yan. Kasi pag nakita namin may nanghihila na po wala sa nangyayala sa inyo. So, let's say stop para sa confidence. Sana makatulog po yan. So, bago kayo magtapos, kung may nabugaw, hindi kayo ng short story. Kung dami sinasok eh. Ito pong short story ito, ano meron lang sa kanin sa inyo nito. Ito po sinatawag na 3 great woods. Ito na ito, mababasa nito. 3 great woods. Meron po kasi itong connection sa topic po natin po today eh. 3 great woods. Sabi ng isang puno, sa pati puno,
Ako gusto ko, pagka ako nag-ibag, gusto ko maging isang lalagyan ng isang katanabang kayamanan sa mga iba. Pula mo na naman, alas, ginto, precious gems, yun, budista. Tapos sinagot si Panginoon na nagtulog. Sabi niya, gusto ko, pag ako nag-ibag, maging isang malaking baso ko. Alis ka sa akin, blessed ba? Ako maging isang malaking baso. Sinabi ko, yung pangatlo. Ako, gusto ko, dito lang ako mananatili, titinalain ako ng tao. Sasampahin ako ng tao, hindi ako magkikita. Paslugan niya sa inyong dalawa. Eh, napansin, itong tulong na ito, natibag siya. Sabi niya, ano? Gusto maging pressure. Ang sabi ang natibag siya, ginawa siyang feedback. Lagi si feedback. Yung kainan ng baboy, exactly, mga minakalaki na tayani, o ano-ano. So, naging kainan ng baboy. He was humbled down. Ang pinigyan ko rin niya, talaga nakababos sa kanya. And then, after a year, ito isa naman ng pangalawa, sabi ko, alam ko siya kami? Magiging natin barko, no? Pwede, magano. Kaso, kung nag-barko siya, magiging isang maliit na baksa. Ang bulag na ay wala pang kasunod sa tao. Ganun lang kasunod. So, sino sa sambol ko? Tapos, ito naman, pangatlo, ay balikan sa mga ito. Kasi pangatlo, anyway, dumating ang time, tinibag dito siya. Nung tinibag siya sa malasan, tinibag siya, nakalimutan ka siya. Ilagay lang siya sa isang tabi. Yung pala. So, nag-ilag lang siya, nakalagay lang siya sa isang tabi, hindi siya binuhok na kung ano man. Then, ang time came, itong feedback na to, nalang ko natin sa dalawang tao, kasama, sabi, saan po kami pwedeng mabuhuyan? Ang aking pong asawa ay nagdadalang tao, mga nakasasa. Alam niyo po, ang ginawa, sige tumalik ka dito, ang ginawa po, yung bata ay pinanganak, yung lagay ko sa feedback, at sinabi siya po, makilig ka sa akin. Tapos, sa second time, after 9 years, itong tulo na ginamit para maging baka, para sabi niya gusto niya maging malaking bago, naging na baka, after so many years, humbled lang siya. Tapos, meron sumakay sa kanya, isang dosen ng katao, ulit. Tapos, dumaan ang malaking bagyo. Dumaan ang malaking bagyo, hindi nila magagawa ng bagyo. Kasi ako naman sa amin, pagka hindi namin hinihin siguro. Hinihin ang siguro at sinabi ni guro, tumigil ka, tumigil ang alon. At yung guro ko na yun, sabi nila, siya po ang nagligtas sa atin. Mga Christians pa po, wala nang post-guru sa ano. Tapos pangatlo, ito, after so many naman, yung puno na to, pinakinabangan po siya. Sabi, sa wakas, magpapakinabangan din ako. Then, ginawa po sa kanya, pinabuhat po, yung dalawang kanyang pasabi, pinabuhat po sa taong merong kurorang sinig. Habang ginala niya sa pinakamatahang na bundok kung saan siya ay tinitinala ng mga tao, doon po pinako at sinabi magliligtas sa akin. Ano po ang moral of the story? Some point in our time, in our life, we will be humble down. Usually, amigos sa pagkakas yan. Minsan pa ka, surrender to him. We see, minsan iba sa makita. Dapat hinihinig yan, na meron pa tayo pinakatutunan sa buhay, bago tayo pakinabangan ng ating Diyos. So baka maling ito, kaya ako yung nandito, support ko. Baka ako nandito kayo nahihirapan kayo na sa parang mga oras yun. Para matuto kayo, para alam nyo, para makipag-usap, para alam nyo, itong tao ito, malaki pa lang mapapakinabangan. What he or she doing. So, yun na po, maraming salamat.